Update tayo sa kasalukuyang epekto ng mega oil price hike sa mga pangunahing bilihin. Makakapanayam natin si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa inyo lahat. No? Opo, bago po yung issue ng mega oil price hike, tanungin ko po lang po yung sinampan nyo kanina na cyber libel case. Ano pong dahilan sa pagsasampan nyo ng kaso na kinadating Congressman Zaldico at Attorney Baligod? Pero yung mga pinagsasabi kasi nila, puro kasi nungalingan at yun na nga, nabanggit ko na parang punching bag na lang ako ito eh. Kaya siguro kailangan ang totoo din, puro lies talaga yung pinagsasabi nila. Kaya I need to push back na eh. At hindi basta-basta na ganyan lang, tanggapin lang namin at tatanggapin ko lang. At kailangan managot sila dyan. Bakit ngayon lang po kayo nagsampa nitong kaso? Actually, matagal ko na ko, kaya lang medyo sa totoo lang sobrang busy, no? Even itong kay Baligod nga, matagal na rin ready yan. Kaya lang I came from foreign trips and sobrang busy, lalo na itong may crisis tayo. Siyempre, unahin ko muna yung trabaho. This is actually a waste of time. Nuisance nga yan eh. Kaya lang, kailangan lang talaga gawin eh. Nabanggit nga niyo po itong krisis. Sa pinaplano nyong price cap sa imported na bigas, magkano po yung itatakda nyong presyo? Well, ang suggestion namin, mga 50 pesos max. Pero sa totoo lang, pwedeng ibenta anywhere from 45 to 50 yan, depende sa type. No? Yung 50 pesos yung pinakamaganda na yung dapat. No? So yun yung idea namin at we submitted a recommendation sa National Price Coordinating Council for evaluation. May nakikita na ba kayo nagtataas na or anong projection nyo po ba? May mga magtataas na in the coming days ng presyo ng bigas? Hindi. Ngayon medyo mataas nga ngayon. Pero ang prediction ko, dapat hindi na tumaas yan at baka may pa ng konti. Kasi ngayon, kasagsagan na ho ng harvest natin sa Isabela, Nueva Ecija, sa ibang parte ho ng Pilipinas. Hanggang Mayo ho yung harvest season. Kaya marami yung bigas na parating. Ganun din, marami tayong stock sa NFA warehouse at tuloy-tuloy naman yung ating 20 peso benteng bigas. Meron na project at ini-expand ito para mas maraming makinabang sa 20 peso na bigas na yung mas mangangailangan. Nabanggit niyo po, mataas na nga talaga yung presyo ng bigas pero anihan na. So anong dahilan po nitong pagtaas ng bigas? Well, bago nagkaanihan, let's say nung Pebrero, medyo nag-stop tayo ng importasyon hanggang end of December. So yung January na dumating, February, konti lang yung dumating na imported, no? Kaya medyo nag-spike ng konti while waiting for yung harvest season. Pero ngayon nga, kasagsagan na ng harvest season, so price should be stable, if not maybe a little bit lower. Worst case scenario, dapat pareho lang, no? Dapat yung mga local rice. But yung kita ko medyo yung landed cost versus yung selling price medyo over, no? 50, 55, 56, 58. Dapat 50 lang yan eh. Maximum 45 to 50. So, that's why I recommended the price cap for that. Meron na po kayo nananamantala ngayon pa lang? Yes, unfortunately. Malinaw sa akin yun. Ngunit wala nga kaming ngipin para hulihin itong mga to. Kaya kailangan ko yung order ng price cap through the Price Act. Base po sa latest monitoring ninyo, kumusta po yung supply at presyo ng mga pangunahing bilihin sa gitna nitong papataas pang presyo ng produktong petrolyo? Well, ang asukal naman, tama yung supply natin. Kita naman natin presyo ng asukal, 75 to 80. Ganoon, okay lang. Marami namang corn. Sibuyas naman, kasagsagan din ng harvest ngayon from Mindoro at Nueva Ecija. So, tingnan ang presyo naman ng sibuyas sa merkado, 100 to 120. Yung isda, yun, ngayon, fishing season din ngayon. Sa mga galunggong, yung mga galing sa dagat. So, hanggang Abril, except of course, yung fuel tumataas. So, baka may mga ibang huminto mag-fishing dyan. But in general, maraming bangus, maraming tilapia. In general, there's no, like especially summer ho ngayon maraming planting and maraming harvesting ng mayari ngayon. So, food supply for the summer season is definitely not an issue. Kailan po kayo may bibigay yung tulong sa mga magsasaka at mga mangingisda? Nabanggit nyo kanina na gumagamit ng diesel sa kanilang pagsasaka at pangingisda.
Yung sa fuel subsidy for fisher folks, although mga 20 plus thousand lang yata mabibigay sa ngayon, na nag-umpisa na yung distribution today. Yung sa farmers, baka next week for a few thousand farmers. Tapos yung presidential assistance for farmers and fisher folks, the week of April 6 or April 6 yun, at 2,350 pesos yata per beneficiary, at 4.1 million beneficiaries ang mabibigyan. Oo. Mhm. May mga balak pa po ba kayo ayuda, lalo na sa mga mangingisda? Nabanggit nga ninyo, baka meron ng mga tumigil muna sa pangingisda dahil sa taas ng presyo ng diesel. Well, ang utos ho ng ating Pangulo ay paghandaan nga itong crisis na to for the long term, at we are planning until December, no, kung paano, kung ano pa kaya namin ibigay. Of course, there's budget constraints as of the moment, no? So naghahanap po ang ating gobyerno ng paraan para mapondohan itong mga additional subsidies or support. Mhm. Sabi naman po ng DOTR, nakausap na nila yung mga expressway operator para sa toll discount naman sa mga nagde-deliver ng basic goods. Kailan po kaya ito posibleng ipatupad kung meron kayong impormasyon? Ang alam ko, by end of this week, yung mga sa toll rates, no, may discounted na for agri-products. But I'm getting the actual date, no, pati ako nagtatanong kanina. But may move na gano'n. Mhm. May mga ayuda rin po ba sa mga truckers? Kasi sabi ng Truckers Association na nakausap namin dito sa Balitang Hali, nagtaas na sila ng singil ng 30%. Last week pa po yan. Wala pa yung mega oil price hike ngayon at sa inasahan na susunod na linggo pa. Bukod doon sa toll discount, Ngayon, may wala. ibang ayuda pa po ba sa kanila? Sa ngayon, that is a DOTR matter kasi transport nga. But we are requesting na baka mabigyan din ng konti. But kung in the overall scheme of things, kung sa taas ng fuel currently, that's an additional 2 pesos per kilo to 3 pesos per kilo yan sa transport cost. Ano? So baka sa pagtaas ng 2 to 3 pesos sa mga goods, mako-cover naman yon. Mhm. Sa susunod na buwan nyo po, target masimulan yung implementasyon ng farm-to-market road projects. Kumusta po ito? Matutuloy pa ba ito with all this crisis na ating kinakaharap at yung pondo na inyong hinahanap para sa ayuda? Tuloy naman as of the moment, wala pa naman order na isuspend ito. So hinihintay lang namin yung pondo to start the first 192 projects by April. Mhm. Meron po ba kayong pakiusap sa ating mga mamimili? Siguro mensahe sa kanila. Ano yung projection nyo sa magiging presyo sa mga basic goods in the coming days? Katulad ho ng sinabi ng ating Pangulo kahapon nung umikot kami sa Agora Market sa San Juan, there is no reason to panic. We have ample food supply. Prices should remain stable for now, no? Dahil nga yung mga hina-harvest so ngayon, ang fertilizer cost niya nung nakaraan pa. So hindi dapat there's no issue masyadong ngayon. Wag selling or hoarding. There's ample supply kaya wag sana tayong mag-worry. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Thank you. Thank you Si very much. Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Susubukan pa rin po nating hingan ng reaksyon sina dating Congressman Zaldico at Attorney Baligod tungkol sa mga pahayag ni Secretary Chu Laurel.